We can all agree na pag hindi ka na komportable sa buhok mo, hindi na ito yung drip mo sa buhok mo, basically, magpapagupit ka, pupunta ka sa barbershop. Pag gusto mong magupitan, pag gusto mong masunod yung gusto mo sa buhok mo, pupunta ka sa barbershop syempre. Kagaya sa pagmamotor, pag wala ng gas, pumunta ka sa gas station syempre. Gusto mo magpagupit, rerekta ka sa barbershop, tapos hindi ka naman magugupitan antemano, 'di ba? Yung pumunta ka sa barbershop para magpagupit, tas gugupitan ka antemano. Sobrang once in a blue moon lang din 'yun eh, 'di ba? Most of the time, mag-aantay ka, pipila ka talaga kung gusto mong magupitan, 'di ba? Kung gusto mo ng quality na gupit, pipila ka talaga syempre, 'di ba? Tas ang na-realize ko, parang same concept lang lahat eh. Parang pare-parehas lang, di ba? Gusto mo magupitan ng maayos, pupunta ka sa barbershop, pipila ka para magupitan ka ng maayos. Same thing siya sa pagpapapera. Gusto mo ng pera, di ba? Parang gusto mo ng magandang gupit. Lahat ng tao, mapababae o lalaki, gusto natin ng magandang gupit. Same thing sa pagpapapera. Mapababae, mapalalaki, lahat tayo gusto natin ng pera. Gusto nating magpapera, gusto nating pumera. Pero ilan ang sumusubok pumunta sa barbershop, 'di ba? Parang ano lang yan eh, gusto mong magpagupit. Ang tanong, may tiyaga ka ba pumila? Kasi matik yan. Pag quality yung gupit, mahaba pila. Mag-aantay ka talaga. Medyo pricey. 'Di ba? Sacrificial, talagang magsasakripisyo ka ng oras tsaka ng pera, medyo pricey. Same thing sa pagpapapera. Gusto mo ng pera, gusto mong pumera. Ang tanong, may sapat na tapang ka ba para tumesting ng bago? Para mag-execute ng ideas na pumapasok sa utak mo? Para mag-replicate, mag-duplicate ng mga reference na pakalat-kalat dyan sa internet? Diba? Paulit-ulit mo sinasabi, gusto mo ng pera, gusto mong pumera, gusto mong mag-start ng something na nag-generate ng pera. Ang tanong, meron ka bang sapat na tapang para i-execute yun? Or disiplinado ka ba para mag-umpisa ng bago? Diba? Kasi kailangan mo ng bago. Diba talagang kailangan mo ng bago sa buhay? Kung nag-aasam ka ng pagpapapera ngayon, ibig sabihin, wala kang pera ngayon. Kailangan mo ng pera eh. Tapos yung, kung ilang taon ka na ngayon, like for example, ilang taon ka na? 23, 26, 28? Diba? Sa 20 years na ginagawa mo, ibig sabihin, hindi siya para pumera ka ng palduan. So, kailangan mong magdagdag ng ginagawa. Kailangan mong magdagdag ng bago. Kailangan mong mag-execute ng bago para ka pumera. Pero parang parehas lang siya eh. Parehas lang siya ng pagpapagupit. Gusto mong magpagupit, dadayuhin mo yung pinakamalupit na barbershop. Diba? Mag-effort ka, pupunta ka. Kung may motor ka mo, motorin mo. Kung wala kang motor, magko-commute ka. Diba? Maglalaan ka ng pera. Same thing sa pagmomotor. May motor ka or may sasakyan ka, naubusan ka ng gas, pupunta ka sa gasolinahan kasi gusto mong magpagas eh. Para umusad ka, para mag-proceed ka sa buhay, kailangan mo ng gas, pupunta ka sa gasoline station. Pag mahaba yung pila, may option ka, pwede kang lumipat sa katabi. Dikit-dikit yan eh, yung mga gasoline station na yan, pakalat-kalat na yan. Same thing sa buhay. Gusto mo ng pera, gusto mong pumera, may method na masyadong marami na yung gumagawa nun, hindi ka napepera doon, edi mag-jump in ka sa another idea, mag-jump in ka sa another game plan. Sobrang daming options eh. Di ba parehas na parehas lang, magkakaparehas lang lahat. Kung logical yung pag-uusapan, may motor ka, may sasakyan ka, papagas ka, pumunta ka sa gasoline station, punuan, mahaba pila, nagmamadali ka. Yun din pala yung nagmamatter kung nagmamadali ka. Kasi kung nagmamadali ka, may tina-target ka na time frame or date, di ba? Gagawa ka talaga ng paraan, iisip ka ng ibang way. Hindi ka magi-stick dun sa usual, sa nakasanayan. Di ba? Hindi kasi pwedeng mag-aasam ka na gusto mong magupitan ng maganda. Gusto mong umayos yung buhok mo based sa kung anong gusto mo, pero di ka nag-e-effort, di ka nag-e-exert ng effort, ng oras, ng all of you. Di ba? Wala namang magic eh. Meron cause and effect. Diba? Gusto mong magupitan ng maganda, yun yung effect. Ano yung cause? Pupunta ka sa magandang barbershop. Nagets mo? Same thing sa personal growth. Mapa-monetary man yan or physical. Diba? Hindi ka naman magkaka-abs, hindi ka naman magkaka-magandang katawan kung hindi ka magbibilang ng calorie, hindi mo didisiplinahin yung sarili mo or hindi ka mag-gym. Diba? Cause and effect. Gusto mong magpapera.
Diba? Gusto mong gumawa ng something na nagge-generate ng pera bukod dyan sa ginagawa mo ngayon kasi nakukulangan ka na. May mga ambisyon ka na mas matatayog pa, di ba? Magdadagdag ka ng bago. Ngayon, nakakatakot magdagdag ng bago kasi baka mag-fail ka eh. Same thing sa pagpapagupit. Sa history mo ba na pagpapagupit? First time mo dun sa barbershop na yon, ang ganda agad ng gupit? Hindi, di ba? Lilipat ka. Trial and error. Same thing sa pagpapapera. Pag may sinubukan kang isang bagay na nagge-generate ng pera, hindi nag-work sa'yo, testing ka ng iba. Testing ka ng iba. Same thing sa pagpapagupit, testing ka ng iba, testing ka ng iba, hanggang sa makuha mo yung gupit na gusto mo. Same thing sa pagpapapera, magta-try ka ng magta-try ng iba't ibang method na nagge-generate ng pera hanggang sa may method na mag-fit sa personality mo, sa sistema mo, na magiging komportable ka dun. 'Di ba? Ang buhay ay isang malaking cause and effect. Kanina, hindi na ako komportable sa buhok ko eh. Hindi na ako komportable, gusto ko nang magpagupit. Pumunta ako sa barbershop, nagpagupit ako, pumila ako, nag-effort ako, kumilos ako. Same thing sa buhay, kung ikaw mismo personal, pakiramdam mo, hindi ka na komportable sa lifestyle na meron ka, kailangan mo kasing magpakatotoo eh. Hindi mo kailangan mag-fit in sa opinion ng iba. Like for example, hindi, okay naman ako eh. Kontento naman ako sa kung anong meron ako. Pero gabi-gabi, nagdadasal ka na sana, Lord, sana pumabor naman sa akin yung pagkakataon. Laging pabor sa'yo ang pagkakataon, laging mong tatandaan yan. Ang nagmamatter lang, kung paano mo tinitignan yung mga nangyayari sa'yo. Kung positive mo ba siya tinitake, pag may mga sabihin na natin, masasabi natin na hindi magandang nangyayari sa'yo, paano mo ba siya tinitake? Kasi kung positive mo siya tinitake, kahanapin mo yung something na matututunan mo dun para di mo na siya uulitin eh, para mag-grow ka eh. Kailangan mo maging honest muna. Hindi ka na ba komportable dyan sa lifestyle na meron ka? Pag hindi ka na komportable dyan, mag-e-effort ka na, kikilos ka na, para dagdagan yung pagpapapera mo, para sumarap yung buhay mo. Diba? Same thing sa pagpapagupit. Lahat ng tao gusto ng magandang gupit. Lahat ng tao gusto ng maraming pera. Pero hindi lahat ng tao kumikilos. Hindi lahat ng tao nag-i-execute ng mga bagong method para matuto ng iba't ibang bagay, para makapag-acquire ng mas masarap na lifestyle. Parang sa buhok lang din yan eh. May mga tao na kahit hindi na sila komportable dun sa buhok nila, re-remedyohan nila, tatali na lang, itatali, kung ano man gagawin or sosombreruan, kahit di na sila komportable, init na init sila, nire-remedyohan, kikilusan. Kailangan mong magkikilos, gagalaw at gagalaw at gagalaw ka. Kung gusto mo ng something na may mabago dyan sa buhay mo, cause and effect, hindi pwedeng mag-aasam ka ng effect. Kasi pag nakakita ka ng masarap na buhay, masarap na lifestyle, sana all, diba? Sana all. Ang nakikita mo lang kasi yung masarap na lifestyle na lang. Pero yung pinagdaanan, yung sacrifices nung nakikita mo na yun, na tao na ang sarap-sarap ng buhay niya, yung mga araw na mabaliw na siya kakaisip, yung mga araw na nag-flop siya sa gantong bagay pero tumindig pa rin siya at umisa pa, hindi mo na nakikita yun kasi hindi na nabibidyo yun eh. Ang naipopost na lang kasi achievement eh. Diba? Nasanay kasi yung tao na ang pinopost yung achievement agad to inspire others daw, to motivate. Pero kung makikita mo siguro yung hardship, yung pinagdaanan, yung hirap, paano niya nakuha or paano niya na-acquire yung ganong sarap ng lifestyle, sarap ng buhay, siguro mas gaganahan ka eh. Diba? Kung positive ka tumingin sa buhay or manlulumo ka at hindi ka nasusubok kasi tayo na mahirap pala. Mahirap pala. Lagi mong tatandaan, mahirap lagi. Laging mahirap lahat ng komportableng bagay. Pagpapapera, mahirap gawin yan. Diba? Doon kasi lumalabas, doon tumataas yung value. Kasi kung madaling ma-acquire yan, like for example, yung pagiging multi-millionaire, yung pagiging multi-billionaire, kung mabilis ma-acquire yan, pre, diba? Di wala nang mayaman. Kasi lahat tayo may pera eh. Wala nang division, wala nang mahirap at mayaman. Diba? Kung madaling ma-acquire yung pera, lahat tayo may pera. Wala nang mahirap, wala nang mayaman at mahirap. Wala nang sense, diba? Parang ginto. Yung ginto, kaya mahal yung ginto kasi mahirap siyang makuha. Kaya may value, parang diamante. Ganun lang din yun. Same thing sa komportable at masarap na buhay. Yung komportable at masarap na buhay iba. Kung madali siyang gawin, diba? Lahat tayo masarap buhay, lahat tayo komportable buhay. Hindi na natin siya matatawag at komportable at masarap na buhay. Kasi wala nang division, wala nang pagkukumparahan. Hindi mo na siya maiko-compare sa mahirap na buhay. Kung lahat tayo masarap ang buhay.
Tsaka lagi mong tatandaan, yung masarap na buhay, yung masarap na lifestyle, hindi siya para sa lahat. Kasi hindi lahat may sapat na tapang para magsimula ng bago or magdagdag ng something sa usual na ginagawa niya na. Hindi madaling tumaliwas, hindi siya para sa lahat talaga. Kasi kung para sa lahat ang pagyaman at tapang para sumubok ng bago, kutsa lahat tayo mayaman, di ba? Pero hindi, konti ng mayaman eh. Least 1% ng population ng mundo lang yung mayaman eh. Kasi sila lang yung may sapat na tapang para magkamali ng magkamali. Di ba? Ganun lang kasimple. Gusto mo magpagupit? Pupunta ka sa barbershop. Di ba? Gusto mo magpagas? Pupunta ka sa gasolinahan. Fresh like doggy, ano? Fresh like doggy, bumabali ng leeg. Joke lang! Malaking pa natin to. Sa ngalan ng study first. Wala pa sa isipan ko yan na stricto ang parents ko. Pangit mamaya sa paningin nyo. Wala tayong magagawa dyan.